back to TSCS mga kaibigan. Napakatagal na po natin hindi nagkakaroon ng portion na ganito na ako lang mag-isa. And we're very pleased to have on the show tonight ang isang September birthday celebrant din. And we'd like to wish him a very happy birthday, to greet him rather, a belated happy birthday. Our friend Nap Gutierrez for our tanungan portion. Hello, Nap. Hi, magandang gabi sa lahat at milyon-milyong nanonood ng The Sharon Cuneta Show. Nax, no? Welcome back to the show, Nap. How are you? Happy birthday, ha? Thank you. Pupunta kami, party ako, ha? Kailan ba? Kailan ang party? Alam mo, gusto ko yung mga party mo, eh. Oo, dahil memorable sa akin. memorable na. 2 years ago, nung mag-birthday ako, doon kayo nagkakilala ni Richard Gomez. Ay, hindi naman. Okay. Hindi, bagong lahat, with your permission, gusto ko lang batiin si Aling Rosing Castillo Silva, Daily City sa San Francisco. Lagi Hello. pinapatape nila tong show na to. Hello, and hello to everybody in California. Maybe I'll see you next year. Ayan. Okay. Okay, yung first question ko, gusto ko lang marinig kasi we've never heard about your opinion bilang isang officer ng KAPP, yung kapisanan ng mga artista na yung mga kapwa mo artistang babae ang nasasangkot dun sa, naiipit actually dun sa Brunei Yuki issue. So, we just would want to hear kung anong comment mo tungkol sa mga artistang nasasangkot sa Brunei Yuki. And do you honestly believe na may karapatan ba ang Senado na makialam sa mga ganitong klaseng issues? Alam mo, being an officer of KAPP and separating my personal opinions from, let's say, what the guild stands for, no? It's kind of, hindi naman sa napakahirap gawin, kundi, syempre, I have to be careful about what I say. But actually, ang lumapit sa amin para humingi ng assistance or suporta, in other words, ay si Alice Dixon lang, no? Pero, as a woman and as somebody from show business, I think na bago sana magpalaki ng kahit anong issue, at bago magbanggit ng mga pangalan, ay magpalabas muna ng mga karapat-dapat na pruweba. I think that's just going to be fair for everybody, hindi ba? Pero, kanya-kanyang buhay yan, although para sa atin, syempre, we'd rather have everybody really perfect and Maria Claric. You know, there are really some people na hindi naman natin hawak ang buhay at pag-iisip nila. And siguro there are some things na gustuhin man nating patunayan, mahihirapan naman tayong patunayan. So, siguro kailangan magpalabas muna ng ebidensya bago manghusga, in other words, hindi ba? Okay, may mga fans na nagtatanong kung bakit daw recently ang tawag mo kay Gabi ay Mr. Concepcion na lang at hindi na Gabi. Eh, apelido niya yun eh. Hindi. Eh, wala. Gusto ko lang. Okay, and meron mga nangiintriga sa sports world and siguro sa showbiz world din na yung Cuneta Astrodome, which will be the site of your concert. Bakit daw tinawag na Cuneta Astrodome? Bakit daw ginamit yung apelyido ninyo? Dapat daw tawagin na Pasay Astrodome instead of Cuneta Astrodome. Excuse me, ang daddy ko, ilang dekada na pong mayor ng Pasay City at ito pong Astrodome, isang gaano katagal bang nagpakasakit ng ulo po ang daddy ko sa pagpapagawa niyan para lang po sa Pasay. At siguro naman hindi na masama kung ilagay ng daddy ko at siya naman ang nagpakahirap doon. Hindi naman namin inaangkin eh. Gusto lang pong, actually, my daddy really built it for the city of Pasay, for everybody in Pasay. Hindi, lagi nga niyang pinapasabi sa akin, abalinawin mo, hindi atin yan, ha? Para yan sa gobyerno, sa city. Yung para maalala siya, in other words, na parang sa tagal-tagal niya dyan, yun ang gift niya, yun ang pinaghirapan niyang bantayang, ipagawa, kahit hindi niya pera yung ginamit niya, hindi ba? Para sa kanila yon. Okay, speaking of concerts, halimbawa lang nagkasabay sa isang magkaibang place pero pareho ng oras at pareho ng araw and you'll have the chance to watch only one of the two shows. Anong panonoorin mong concert? Concert ni Madonna o concert ni Michael Jackson? Napakahirap naman. Aba? Oo nga, ano? Siguro kasi babae ako, I would choose Madonna because I'm also a performer, although I'm not a dancer like Madonna is, no? And, my goodness, pag ganun sigurong kalalaki, ang hirap pumili. Pero,
I think because I'm a girl, I'd go to Madonna's show. Although I would kill siguro to see both shows, di ba? Yung Okay, kay Michael nga, hindi ko napanood, sayang eh. Okay, concerts pa rin. Who do you honestly believe is the real and only concert king? Gary V or Martin Nievera? Oh, please. I think every performer, whether male or female, has his or her own audience and his or her own talents and capabilities. So I think to compare Gary to Martin is just, I think, unfair naman to both of them kasi they're both really great and talented performers. I admire them both. I love them both, not only as people, but I also respect their talents as performers. So wala akong mapili. I think kung pwede lang lahat bigyan ng title na ganyan, why not, di ba? Okay, and as far as you can remember, ano ang pinaka most memorable concert na napanood mo sa buong buhay mo? Ako? Marami kasi ako I'm always watching concerts eh. Ay, nung nasa States ako, nanood ako kay Michael Bolton. Gustong-gusto ko yun kasi nakita ko rin si Kenny G. Siya kasi Olita Adams. Pero memorable, maraming memorable. Yung mga concerts usually ni Gary at Martin ang memorable sa akin. Okay, and last question. Meron mga mismo raw rito taga ABS-CBN ang nagsasabi na recently raw, very, very close kayo uli ni Richard Gomez dahil Thursdays daw, may taping ang Palibasa Lalaki. Tapos, Thursday din ang recording mo for Sharon Cuneta Show. Gaano ko totoo? Hindi. Yung mga bulong-bulungan mismo dito sa loob ng Teka. Channel 2. Una-una, ang recording day po ng TSCS ay Fridays. Friday. Yung Thursdays, nagkakataon lang na Thursdays minsan, pag let's say Fridays, yung isang kasama ko, like my vocal coach, o kaya ako ang may schedule ng Friday na iba na hindi pwede i-move. So kailangan Thursday ko gawin yung recording, no? Pero bihira yun. Minsan nagkakataon. Pero kami ni Richard, we're very good friends, and we've always been friends, and we've always been close. So, walang nakakapanibago doon actually. Okay. And Hello! yung concert mo sa... Sa Friday and Saturday. Ano gagawin mo kapag labas mo ng stage, nakita mo sa harapan si Gabi? Hindi manonood yun. Malay mo, manood, bumili ng ticket. Of course, natakot lang niya. Hindi, loko lang. Hindi, ba't naman naka-plastic ka naman yung pag nanood pa yan? Hindi naman talaga? siguro. Siguro naman, no? Bumili yata ng ticket eh. Hindi. Unfairness to me, ah. Pag bumili... You mean to say, Hindi, loko lang. you mean to say ayaw mo siyang makita? Hindi, loko lang. Huwag na natin pag-usapan yung mga wala na kinalaman sa aking buhay. Paano nga kung bumili ng ticket? Ha? Hindi mo naman mapipigil. Ako si Gabi, bibili akong ticket. Tapos ayang ka. Nasa gitna ako. Eh, hindi mo naman Oo. pwedeng sabihin, huwag niyo papasukin niya. Oo, hindi pwede bumili ng ticket eh. Ano Di, manonood siya. Di, thank you. Thank you. Ay, hindi. Hindi namin hawak ang guard. Mahirap na, baka masabi may private army na naman, no? Tama na yung mga intrigang yan. Labit na akong manakal ng tao. Nenpal. Tagal ko na hindi nagtatanungan, nakakapanibago, no? Hindi. Okay. Ayun, That's thank you na. Commercial na raw eh. Magbabalik po kami matapos ang ilang paalaala. Don't go away, we'll be right back. Don't be unfair.